Good evening mga ka-ride, no? Happy weekend po sa ating lahat. Sunday evening. March 29, 2026 mga ka-ride. Oy. Kumusta tayo sa gabi na ito? Sa buwan at sa taon na ito? Kung saan ay naharap na naman natin yung isang malaking hamon, no? Pagkatapos ng pandemic, ito na naman ng high price, no? Sunod-sunod na pagtaas ng presyong petrolyo mga red, na siyang malaking pagsubok na hinahamon ngayon o hamon ng ating bansa, sa ating mga mamamayang Pilipino, dahil unang-una ang transportation natin ay inaasahan hindi lang sa mga pasahero kundi maging sa mga cargo like delivery mga ride, mga grocery o kung ano man, motorcycle man o mga 10-wheeler, mga malalaking sasakyan. Ito po yung kailangan. So malaking kaibahan ng nangyayari sa atin compare nung nakarang pamumuno, no? Ni dating Pangulong, malalim dito, dapat tinatambakan. So, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mga karay, na kung saan 2 buwan at kalahati ang naranasan natin dahil sa COVID-19, no, nung pandemic mga ka-ride. Pero ang kagandahan at kaibahan lang noon, yung gasolina nung time na yun mga ka-ride, kung hindi ako nagkakamali, nagpagas ako noon na isang gasolinahan sa may Caloocan mga ka-ride, ay nasa 28 or 29 yung unleaded, no? Pero ngayon ang unleaded, kung hindi ako nagkakamali, nasa 90 plus na, oh, 93 or 94. At yung ating premium parang nasa 98 or ganun mga presyo, no? 97, 98, kasi di lang naman magkalayo yung presyuhan ng premium sa unleaded mga ka-ride. So unang-una, number 1 na kailangan ay ang gasolina, yung crudo mga ka-ride, na kung saan nga ay ginagamit sa ating transportation for passenger and delivery, na maihahatid sa ating mga supermarket, mga grocery store, yung mga needs na maapektuhan. So hindi natin alam kung gaano pa katagal itong krisis na ito, dulot ng pagtaas ng mga bilihing petrolyo mga ka-ride, no? So dahil nga sa digmaan sa Middle East, tayo po ay naapektuhan dahil tayo po ay nag-aantay lang sa sustento, no, ng mga malalaking kumpanya sa Middle East mga ka-ride. So yun nga, merong emergency energy, ano ba tawag doon, emergency na ibinigay ating Pangulo dulot nga ng pagtaas ng presyong petrolyo. So meron tayong nabasa, so patungkol sa gasolina o petrolyo na i-deliver. So sabi nung nag-comment, ang delivery ng petrolyo ay hindi naman isang araw, no? Halimbawa manggagaling sa Russia o sa Saudi ang crudo, ang diesel, ang gasolina, hindi naman yan kinabukasan darating dito sa ating bansa. So sabi nga ng post niya, nasa 1 to 2 months bago dumating, no, dito sa ating bansa. At ang pagkakaalam ko, napanood ko kung gabi yung crude oil, na kung saan
i-divide pa, o parang kumbaga sa tubig natin sasalain pa, marami pang proseso na pinagdaanan bago makarating sa bawat tahanan mga ka-right, no? Ganun din, hindi porket pagdating ng tanker ng crude oil ay automatic ay maisasalin na. So parang lulutuin pa kung hindi ako nagkakamali, may mga proseso pa na gagawin para bago makarating sa ating mga gasolinahan mga ka-ride. So yung nangyayaring krisis, wala pa namang isang buwan bakit ganun na sila kalaki, na bakit ganun na sila kabilis magtubo? Ayun 122 na yung presyo ng gasolina ng fuel diesel. Grabe. Ibig sabihin, yung mga gasolina na yan na ginagamit natin, stock pa yan, deliver pa yan nung nakaraang buwan. Ibig sabihin, wala pa yung giyera nakarating yung langis na yan. Bakit ganun na lamang sila magtaas ng presyo samantalang wala pa namang isang buwan pagkalipas ng mula nung nag-umpisa ang giyera ng Middle East? Bakit kung ganun na lang sunod-sunod from ano pa yan 60, hindi ko nagkakamali, 60 pa nung last month lang, no, na tayo po yung nagpagasolina, pero ngayon nasa 100 plus na yung premium. So bakit ganun kabilis yung pag-increase nila, pagdagdag nila ng presyo ng gasolina, samantalang yung mga gasolina na yan nilalagay nila pundo pa yan? Ibig sabihin dumating yan dito, wala pang giyera sa Middle East. Ibig sabihin yan, kumbaga sa stock, old stock na yan. So yung new stock ngayon na darating sa kasagsagan ng giyera, wala pa, next month pa yan siguro, o di kaya itong month pa ito darating. Pero grabe yung pagtaas talaga ng presyo, pagsipa talaga ng presyo. Bakit kaya, no? Ay nakakalungkot kasi isa tayo dyan sa naapektuhan sa grabing mahal. Grabing pagmahal na yan na presyo ng gasolina. Talagang hindi lang piso-piso yung itinaas, no, napakabilis. Nung ako ay nag-diop nung kailang araw lang, nasa 93, tapos nagiging 84 pala, 84, nasa 84 pa. Tapos nung ilang days lang 93, tapos 95. Grabe, super duper yung pagtaas ng presyuhan na yan, pagsipa na yan mga karin.